Okay guys, for today's video, it has brought to my attention a scheme na hindi ko po ituturo sa inyo, kayo na pong bahala mag-search. Pero gusto ko pong i-discuss yung malaking disadvantage kapag ginawa niyo po ito. This is, sabi nila, pagpapaikot ng Maya Credit. Nagulat po kasi ako na may nagtatanong sa akin sa comment section, pailan-ilan, sabi niya, paano po ba magpaikot ng Maya Credit? Naisip ko naman, ano paikot yung sinasabi nito? Hihiram ka para palakihin, tapos kumita ka? Yun ba yun? Kasi ganun yung magpaikot, di ba, sa negosyo? Well, hindi pala. And you need to watch this to know what's the disadvantage of doing that scheme. Ayan, samahan niyo po ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan na videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So ito po yan, ito yung mga nakikita ko na tanong sa akin, paano ba magpaikot ng Maya Credit? So nung una po talaga, iniisip ko is paikot, parang negosyo. Hihiram ka, tapos magbi-business ka, tapos kapag due na, ibabalik mo, tapos hihiram ka ulit. So, yeah, basically, umikot while ginagamit mo siya for your business, di ba? Ginamit mo siya sa business mo, tumubo ka, and then babayaran mo yung inutang mo plus the interest. Pero, hindi pala ito yun. Search nyo na lang po sa YouTube kung paano, pero hindi ko po talaga ituturo yan sa inyo kung paano gagawin. Pero, explain ko po sa inyo kung ano po itong paikot na sinasabi nila. So, basically, for example, meron po kayong 20,000 na credit line with Maya Easy Credit. Yan. Ang gagawin nyo daw po is utangin nyo lang yung less than half, siguro mga 40 to 45%. Ayan. Pag inutang nyo po yun, siguro mga around 8 to 9,000 yung hiramin nyo. So, yung 8 to 9,000 na yan basically lang yung gagawin mo and hahayaan mo yung natirang around 12,000 or 11,000 sa inyong Maya Credit. Ngayon, ang gagawin nyo daw para mapaikot yan, edi syempre gagamitin nyo na yung hiniram nyo. Tapos, pag wala daw kayong pambayad at due date na, ang gagawin nyo daw is humiram ulit kayo ng pera doon sa Maya Easy Credit nyo. Since bagong billing na siya, so panibagong cut-off na daw yon. Hihiramin nyo na this time yung total amount plus the interest. So, kunyari ang interest ng 8,000 is 1,000. So, ang hiramin nyo dun sa remaining credit nyo ay 9,000. Pag nahiram nyo na yan, nasa e-wallet nyo na, ipambabayad nyo daw yan dun sa nahiram nyo previously na 8,000 plus the interest. So, ganun daw po yung sistema. Again, hindi ko po siya papakita sa inyo kasi para siyang tapal-tapal system. Yeah, basically tapal-tapal system siya. And, di ba sa tapal-tapal system, lalo kang nalulubog sa utang. Kasi, yung inutang mo, mag-i-interest. Instead na 8,000, 9,000 na yung binayaran mo. Tapos, umutang ka ulit ng 9,000. Pinambayad mo yung 9,000. So, may utang ka na ngayong 9,000. So, yung 9,000 na yan, babayaran mo ulit yan. Magkano interest? Mga 1-2 siguro. So, sa susunod na papaikutin mo, ang utang mo na talaga ay 10,200. Palaki po ng palaki yung interest. Every time na manghihiram po kayo, lumalaki yung interest. Hindi po siya katulad ni G-Credit na pag nanghiram ka tapos binalik mo within the day, walang interest. Or ni Atomic Credit, pag binayaran mo within due date, wala kayong babayarang interest. So, ito po, every time talaga na kumuha kayo kay Maya Easy Credit, may interest na kagad na ipapataw sa inyo. Diyan po kayo malulubog sa utang. Wala pong pinagkaiba ito sa OLA na hiniraman nyo at hindi nyo mabayaran, maghahanap kayo ng ibang OLA para bayaran niya. Nilulubog nyo lang po yung sarili nyo lalo sa utang. Yung interest na 1,000 plus, ang laki po, sayang. Instead na nakain nyo na po yan, di ba? Never ko po talaga i-recommend ang ganito. Pag nalubog po kayo sa utang, since Maya yan, definitely masisira po ang inyong credit score. Pag hindi po kayo nakapagbayad at lumaki yung inutang nyo, sira po yung credit score nyo. Parang gagawin mo yan, masisira yung credit score mo sa 8,000 dahil nagpaikot ka, hindi ka nakapagbayad, nasira yung pangalan mo. Kung ganun din lang, bakit hindi na lang yung whole amount kinuha mo? Again guys, logic lang yun naman. Sinira mo lang yung pangalan mo sa 8,000, sisirain mo na rin lang, di ba? Pero mali po yun guys, mali. Pero logically, hindi talaga maganda yung paikot na yan sinasabi nila. Sana po wag nyo pong gawin. Umanap na lang po tayo ng ibang way para makapagbayad. Mali po talaga. Wala na po akong ibang masabi. Pero since this was brought to my attention, sabi ko, merong mga gumagawa nito and yung mga nakikita ko sa YouTube, tingnan nyo po yung mga views. May nanonood po talaga ng paikot na yan. Again,
wag po natin gawin. Kasi masisira na po yung credit score natin, and kapag nag-review pa si Maya mismo about that, na tipong hiniram mo tas binayad mo kaagad, well, pwede rin ma-terminate ang inyong Maya Easy Credit. For our question of the day, sa tingin nyo, bakit po ba nagre-resort ang ibang mga tao sa tapal-tapal system? Kung ang endpoint rin naman ng tapal-tapal system na yan is malulubog sila sa utang. Hindi ba mas okay na sa una pa lang, isang pinag-utangan mo na lang ang nasira ang record mo versus sa mga iba't ibang inutangan mo para sa tapal-tapal system na yan? Sa tingin nyo, bakit po? Let me know po sa comment section sa baba at may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Marie Colimba 3264. Sabi niya, thanks Pat, watching from Cotabato City. Pa-shoutout po sa next vlog mo. At Marie Colimba 3264, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga Cotabato City. Maraming salamat po sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!